kung total parking ban talaga, meaning in all streets at all times, ay sa tingin ho namin magiging mahirap po yun sapagkat saan naman po natin ipapaparada ang mga sasakyan. Ngunit kung papayagan ang pagparada sa mga kalye na hindi naman po sila magiging sagabal, kung saan makakadaan pa rin ang mga fire trucks o mga ambulance natin kung sakaling may emergency. Sa tingin ko po ay yun po ang mas feasible kung yun po ang magiging approach po natin. So, ang Metro Manila Council po, ang DLG at ang MMDA magbubuo na sa technical working group. Ang mga suggestions po ng mga mayor sa mga kalye pinanggit ko, paradahan pa rin. Ito po ay papag-aralan. This will be evaluated and analyzed. At tingnan nga po natin kung ang mga kaling ito ay hindi nga po talaga makakasagabal sa daloy ng traffic. So, nandun po tayo ngayon. We will be meeting again very soon, and then we have been given until September to finalize a plan how to proceed or move forward with regard to street parking in Metro Manila. Itong panukalangang magkaroon ng total parking ban sa mga kalsada, muli po, ano po yung magiging possibility po nito? Kailan? Ano bang target nito, Mayor? At ano pong pinakadahilan kung bakit may ganito pong panukala ang iminumungkahi para po dito sa Metro Manila? Yes, una sa lahat para po sa kalaman ng mga nanonood at nakikinig. Noong nakaraang Biyernes, nagkaroon po tayo ng isang Metro Manila Council meeting kung saan nakasama po natin ang ating DLG Secretary John Vic Remulla at nais kong ipaalam sa lahat na ang lahat ng Metro Manila Mayors, ang buong Metro Manila Council ay full support po sa layunin ni Secretary Remulla na maibsan po ang traffic sa Metro Manila at isang malaking dahilan po niyan po kasi ay ang mga sasakyan na nakaparada sa ating mga kalye. But again, we have to consider yung iba't ibang sitwasyon po ng mga lungsod sa Metro Manila. Kami po sang-ayon talaga na yung mga major thoroughfares natin, mga main roads natin, mga mabuhay lanes natin, yan dapat absolutely no parking at all times yan. Ngunit ang sentimento po ng ating mga mayors ay doon naman po sa mga inner roads, yung mga mas malilit na kali sa ating mga barangay na hindi naman considered major thoroughfares, hindi naman considered mabuhay lanes. Yun ay ang hiling po ng ating mga mayors ay depending on the areas in our cities ay payagan po ang pagparada at certain times of the day. Yung iba ho maaaring one-side parking, yung iba ho maaaring gabi lamang or tuwing oras na hindi naman considered as rush hour. So naghanap po tayo ng isang sapagkat kung total parking ban talaga, meaning in all streets at all times, ay sa tingin ho namin magiging mahirap po yun sapagkat saan naman po natin ipapaparada ang mga sasakyan. Ngunit kung papayagan ang pagparada sa mga kalye na hindi naman po sila magiging sagabal, kung saan makakadaan pa rin ang mga fire trucks o mga ambulance natin kung sakaling may emergency. Sa tingin ko po ay yun po ang mas feasible kung yun po ang magiging approach po natin. So, ang Metro Manila Council po, ang DLG at ang MMDA magbubuo na sa technical working group. Ang mga suggestions po ng mga mayor sa mga kalye pinanggit ko, paradahan pa rin. Ito po ay papag-aralan. This will be evaluated and analyzed. At tingnan nga po natin kung ang mga kaling ito ay hindi nga po talaga makakasagabal sa daloy ng traffic. So, nandun po tayo ngayon. We will be meeting again very soon, and then we have been given until September to finalize a plan how to proceed or move forward with regard to street parking in Metro Manila. Opo, Mayor, malinaw po yun na pinag-aaralan at tutukuyin pa ninyo kung ano ba talaga yung mga partikular na mga kalsada na kung saan ipatutupad nga po itong panukalang total parking ban. At sabi po ninyo, yung mga nasa looban, di ba? Kasi madalas nandun po, Mayor, yung makikita mo yung nakapark talaga, yung mga sasakyan. So, yan po ay baga hinihiling po ninyo sa DILG na sana ay mapayagan. Yes, actually, nung pagpupulong nga po namin, isa-isa po kami tinanong ni Secretary Remulla tungkol sa mga sitwasyon sa aming mga lungsod at
kada mayor po naglahad ng individual situations namin. Remember, we're not all the same in terms of demographics. Merong ibang mga lungsod mas commercialized. Opo. Merong iba, maraming mga business district. Yung iba naman po mas industrial in nature. Yung iba naman po mas residential in nature. So iba-iba ho talaga. No? So base sa pagkakaiba namin bilang mga LGUs, kinakailangan talaga somehow customized yung magiging approach natin. Depende po sa pangangailangan, depende po sa sitwasyon ng individual LGUs in Metro Manila. So, maganda naman po kay Secretary Remulla ay hiningan niya po kami ng aming mga opinion at pinakinggan naman po kami. At ang sabi niya, isubmit nga po ito sa Technical Working Group for evaluation at sa aming susunod na pagpupulong ay aaralin natin alin sa mga kaling isasuggest namin ang totoong hindi nga talaga makakasagabal sa pagdaloy ng trapiko. Opo, prior po dito sa panukalang ito, Mayor, meron bang sinabi ang DILG din po na feasible study o pag-aaral na talagang isa po sa mga naging dahilan ng lumalalang trapiko po dito sa Metro Manila ay ito pong mga sasakyang nakapark po sa mga kalsada, mga pangunahing kalsada? Yes, actually ako po, I can say as a mayor of San Juan in the last 6 years, talagang kitang-kita ko ho yun. Talagang totoo naman po. Ngunit kung magiging talagang stricto po tayo at consistent sa pag-implement ng no parking sa ating major thoroughfares, ganun din sa mabuhay lanes, kung very consistent po tayo sa pagiging stricto at paghuli ng mga violators, at the same time, yung mga kasalukuyang kalye na pinapayagan natin ang pagparada, kung magiging stricto rin po tayo na doon lamang talaga sa one side ng kalye o di kaya doon lamang sa mga oras na hindi po talaga considered as rush hours. Sa tingin ko po, makakatulong po iyan. At we just have to make sure that the implementation is done strictly and consistently and in a manner that is sustainable. Dahil the realities po dito, nandiyan na ho ang lahat ng sasakyan na yan. Saan natin dadalhin ang mga ito sa ngayon? Wala naman po tayong sapat na mga parking facilities na maaaring pagparadahan ng mga ito. So we really just have to use our existing roads that are not high traffic in nature, especially during certain times of the day na halimbawa yung 10 p.m. to 5 a.m. Yan, wala naman masyadong sasakyan na sa mga kalye na dumadaan. Yun, sa tingin ko, pwedeng payagan ang mga sasakyan sa ganung oras. Pero pagdating ng rush hour o yung ibang times of the day na high volume ng mga sasakyan, talagang tanggalin na ang mga sasakyan na ito mula sa kalye. So, yun naman po isa sa mga pwede nating hakbang na gawin na sa tingin ko po ay feasible. Opo, 10 a.m. to 5 p.m. yun po yung suggestion po ninyo dito nga po sa DILG at maging sa MMDA na ipatupad itong total parking ban. Ganon din ho ba sa mga mayors, nakikita rin ba nila na mas maganda na sa ganun pong oras ipatutupad po itong total parking ban? No, what I meant was, I gave an example po, halimbawa yung 10 p.m. to 5 a.m., yun, yung mga kalye, hindi ganun ka-traffic compared to other times of the day. So, yung binigay kong halimbawa, that is something that may work for some cities. It may not work also for other cities. So, depende po yan sa sitwasyon. Ngunit ang layunin natin, maghanap ng mga kalye na kahit paradahan po ito at certain times of the day, ay hindi po ito magiging sagabal sa daloy ng traffic. Opo, at yung panukala ng DILG para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan mayor, ang nais nilang oras na kung saan pagbawal nga po yung roadside parking mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. At ang iminumungkahi naman ng MMDA ay mas maikling oras po na ipagbawal yung parking mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. Rush hours po tulad po ng mga nabanggit po ninyo. Yes, at this time, wala pa naman tayong final dyan. All of these are still just proposals. Kaya humahalaga ang ating technical working group para evaluate alin ba sa mga proposals na to ang pinakamagiging epektibo para sa atin. So,
we have a little more time to discuss, a few more days, a few more weeks. At ang binanggit nga po sa atin, dapat by September, meron na tayong final policy. So, makakasa po ang publiko na aaralin namin ito na mabuti at titimbangin yung pros and cons, kumbaga, no? Kung ano yung makakabuti, ano yung hindi makakabuti. Titimbangin natin, aralin natin para pagdating ng panahon na tayo magdesisyon by September, ay yung magiging final guidelines po natin will really benefit the public. Opo. Mayor, bago ko lang ipasa kay partner MJ, ito pong kasalukuyang sistema natin sa EDSA, ano ba yung pananaw ng mga Metro Manila mayors? Di ba may bus lane tayo, tsaka may motor lane. Mas maganda ba ito kumpara sa mga nakalipas? Nakatulong po ba? Well, right now, no, we give our trust and confidence po kay MMDA Chairman Don Artes at bilang policy-making body naman po ng MMDA. Ang MMC naman po, bago naman ho naglalatag ng polisiya, ang MMDA ito naman po ay inaaprubahan ng Metro Manila Council. So, lahat naman po ito na-evaluate natin. Meron naman tayong mga datos na pwedeng gamitin bilang basehan kung talagang maayos ang implementasyon ng mga ito. But then again, it is something that consistently can be amended if we feel that there are better options. Pwede naman pong baguhin at any point. But sa ngayon, nakita natin, sinusubukan natin ito. At kumpara naman po sa dati, ay sa tingin ko mas nakakatulong naman po ito. At laking bagay din po talaga na sa ngayon, meron na tayong mga connector roads, meron na tayong skyway na natatagusan niya yung mga inner cities natin, lalong-lalo ng EDSA. What I mean is you can now cross from the north to the south through the Skyway or through the NLEX connector without having to pass through the main arteries of Metro Manila. At malaking bagay din talaga kapag yung ating subway system ay matapos na sapagkat mas marami na hong pwedeng sumakay ng public transport compared to now, yung MRT, LRT, kung madagdagan pa yun ng subway system natin, mas malaking tulong po yan. Opo. Mayor, good morning. Si MJ po ito. Sir, kamusta po ang inyong MJ. kamusta po ang inyong syudad, sir, sa nagdaang mga bagyo? Nung nakaraan, 3 po yun, sir. Parang madalang naming marinig na may mga baha dyan sa San Juan. Dito po sa San Juan, meron naman po tayong flooded areas pa rin, but not as bad compared to those I saw from the other LGUs. So, of course, thankful po kami dito sa San Juan na hindi ho ganun grabe ang naging epekto. Nag-evacuate po rin po tayo ng close to 1,000 individuals. Ngunit, like what I mentioned, in certain areas only of the city. At yung mga areas na to, ito yung tinatawag na talaga mga low-lying areas natin. Kaya in fact, mamayang hapon, ay magkakaroon po ako ng pagpulong with our department heads and our barangay captains to determine ano ba yung paulit-ulit na lang ng mga kali na binabaha sa San Juan at ano ang maganda dahilan nito. Posible bang natayuan na ng mga structures yung drainage system natin? Posible bang luma na ito at dapat nang i-upgrade? So we will evaluate. But here in San Juan, marami ho tayong mga pumping stations. Lahat po yan 100% operational. Consistently po tayo naglilinis ng ating mga daluyan ng tubig at nag-upgrade po ng mga drainage system. So, kinakailangan talaga merong mga hakbang na gagawin upang pagdating ng malakas sa ulan ay hindi maging grabe ang epekto nito sa atin. So, we just have to be proactive in terms of managing our cities during heavy rains. Opo, lalo pa second quarter na ngayon, sir, ng taon at ito talaga ang panahon kung saan madalas ang pagtama ng mga bagyo. Hindi man bagyo, mga pag-ulan na pinalakas po ng hanging habagat. Ano po ang collective na stand po, sir, ng inyo pong mga kasama at ng buong pong Metro Manila Council sa issue po ng drainage, lalo pa mga LGUs po na kasama po ninyo, Maynila, talagang yan po ang problema pag malakas po ang mga pag-uulan. Tama po kayo. No? In fact, usap po kami ni MMDA Chairman Don Artes noong isang araw at ayon sa kanya ay tinatapos na po ng MMDA at ng DPWH ang Metro Manila Drainage Master Plan. Yan po ay napakahalaga sapagkat kailangan natin aralin. No? Yung kasalukuyang mga drainage systems,
anong mga bahagi nito ang kinakailangan baguhin na, kinakailangan palitan na kailangan i-improve, palakihin, sapagkat luma na po ang mga drainage systems na kasalukuyan natin ginagamit. At posibleng nung natayo ito, ang populasyon ng Metro Manila hindi pa katulad na ngayon. At yung pattern ng climate during that time hindi pa katulad ng ngayon. So we really have to adapt to the current situation. We have to upgrade. At hindi lamang yung current situation, dapat tingnan natin. We should foresee yung future. Diba? Kumbaga, ang preparation natin should be looking towards 50 years from now. Diba? Kung mag-upgrade tayo ng mga drainage systems, dapat 50 years and beyond from now ay isipin na natin para yung lapad ng laki ng mga culverts na ibabaon. Ito yung culverts, dito po dumadaan yung mga tubig. Ito po yung mga drainage systems natin. Kinakailangan talaga ma-accommodate yung volume ng tubig. At syempre, mahalaga po talaga na mapanatiling malinis ang ating mga daluyan ng tubig sapagkat kahit anong improvement pong gawin natin, kung ang mga mamamayan po ay patuloy po rin magtatapon ng basura sa ating mga ilog, sa ating mga creek, sa ating mga kanal, talagang wala rin pong mangyayari sa atin. Babalik at babalik pa rin ang problema ng pagbabaha. So kinakailangan po talaga sabayan yan ng disiplina ng ating mga mamamayan at yung maayos sa pagtutok po ng ating mga lokal na pamahalaan. Sir, ano pong naging komento ninyo nang marinig po ninyo yung panat ng Presidente Marcos Jr. sa issue po ng flood control nung kanyang nagdaang SONA at pinalakpakan po siya ng mga kongresista at mga senador doon po sa plenary? Well, ako po bilang mayor po ng San Juan itong nakarang 6 na taon, talagang tumayo po ako at pumalakpak. At yan po dahil gusto ko po talaga na all systems, not just in San Juan, but of course in the entire country. Sapagkat nalulungkot po ako tuwing may nakikita tayo mga lugar na binabaha, napakahirap ang problema ng pagbabaha. Isipin mo, nung 2 linggo nakaraan, ba? Halos 5 araw po tayo walang pasok dahil po sa matinding pagbabaha. So, bilang mayor, bilang mamamayan ng ating bansa, gusto ko rin po siyempre makita yung panahon na tuluyan ng maibsan ng problema ito. So, ako po ay bibigay ng tiwala sa ating pamahalaan na talagang ma-evaluate nga po lahat ng mga flood control projects. Gusto po natin siyempre na ang lahat ng pondong nakalaan po rito ay magamit ng wasto upang ang mga flood control projects po na isasagawa ay talagang may isasagawa siya ng maayos at talagang yung resulta nga po ay hindi na magbaha sa Metro Manila. So yun po ang inaasahan po natin. At ako ngayon nagpapasalamat sa Pangulong Marcos sapagkat nanggaling na mismo sa kanya ang utos na ito. Sir, ano pong komento ninyo sa minsan na ring pagbanggit ni Mayor Isko Moreno na sana raw ibigay na lang ang control, ang flood control projects sa mga local government units? Well, ito naman po ay bagay na dapat pag-aralan. Of course, we respect the opinion of Mayor Isko Moreno. Kasama natin sa Metro Manila Council. Siya po ay kapitbahay natin. Ang San Juan at Manila po ay magkatabi lamang. I believe it is something that may be studied. Pero to comment right now po, I'd rather reserve my comment. Kailangan muna siguro pag-aralan po anong klaseng dynamics po ang pinopropose ni Mayor Isko pagdating po dyan. Sapagkat ngayon po, ang funding po kasi nasa national government, ang mga local governments sa po nagde-determine saan mga lugar dapat ito itayo o install. Halimbawa, yung mga drainage improvement, yung ating mga retaining walls, ang ating mga pumping stations. So yan po ay sa ngayon kami lamang ang nagde-determine, ngunit ang funding, ang budgeting at actual implementation po ay nasa national government. So I believe dapat pag-aralan po ito ng mabuti. Opo, Mayor, pang 3rd term mo na ito as City Mayor po ng San Juan. Ano po ang mga nais po niyong tapusin? Ano po ang mga inaasahan natin mga pagbabago, mga programa na niyo pong isusulong ngayon pong susunod na 3 years bilang City Mayor? Opo, medyo madami-dami po. Kung may oras po kayo, pwede ko naman pong ilahad. Sige sir, no problem sir. Unahin na po natin ang ating 4PH program. Ito po ang ating pambansang pabahay para sa Pilipino program na nagsisimula na po dito sa aming lungsod. So we really want to provide for socialized public housing dito po sa ating lungsod ng San Juan. Ongoing na po yan. Ang ating pong makabagong San Juan Sports Center ay kasalukuyang tinatayo na rin po.
It will house a 25-meter 5-lane swimming pool, facilities for various sports. Meron po yung physical fitness gym, indoor jogging track, boxing ring, kakaroon po yan ng mixed martial arts studio, badminton court, pickleball court, at basketball and volleyball stadium, which can double for an events place. At yung parking naman sa baba can double for an area for distribution of food packs during emergencies. Tinatayo rin po natin ating local government center. Ito po yung magiging isang City Hall annex natin sapagkat di na po kasya ang lahat ng tanggapan namin sa kasalukuyang City Hall. On Thursday, just 2 days from now, formally po, bubuksan na po natin ang ating makabagong San Juan National Government Center. It was inaugurated 2 weeks ago by President Marcos sapagkat dito po tinayo ang bagong Pilipinas eGov PH Service Hub, isang one-stop shop ng National Government Services. So, nilaan po na ng aming makabagong San Juan National Government Center para dito. Ngunit yung ibang mga floors po at yung makabagong San Juan Theater ay i-inaugurate din po at i-bless on Thursday. Magtatayo din po tayo ng isang San Juan na crematorium and columbarium. So ito po ang unang pagkakataon na magkakaroon po tayo nito. Sapagkat ngayon po, pag tayo nagpapakremate ng mga pumapano, the city will spend around 30,000 pesos per cremation. So pag meron na tayong sarili nating facility, ay magiging mas mababa na pong halaga na kailangang ilaan. At magkakaroon po ito ng mga kapilya. At ganoon din, dito na po rin sila ihimlay pagkatapos silang makremate. So sunod-sunod po ang mga undertakings natin ng Eastern Police District din po. Lilipat na from Pasig to San Juan. So tinatapos na po natin ating Eastern Police District building, which will house the new San Juan Police Station and San Juan Bureau of Fire Protection Station. At ganoon din po ang ating unang gusaling pabahay, yung ating 22-story high-rise in city socialized public housing by 2026 or towards 2027 ay matatapos na rin po ito. So yan po ay ilan sa mga tatapusin ho natin at I promise the City of San Juan to expect only the best from Mayor Francis Zamora in the next 3 years.